Yes, hallelujah. Let's all bow our head and pray to God. Our God Almighty, in the name of Jesus. Yes, Lord, we adore you and praise you. You are the only God that we will serve and will worship, Father. And Lord, today we ask for forgiveness for all our weaknesses, oh God. But Lord, we believe in your word, O God, that says in Second Corinthians chapter 12, verse 9, that you, O God, Lord, your power is displayed, O God, perfectly when people are weak, Father. Lord, it is our prayer that in this church, we will have always, O God, the spirit of unity. Lord, when in our family as well, in our society, even in our government, let unity overflow where we go, Father. And Lord, this morning we pray for those who are sick right now, our loved ones who are in physical discomfort. Lord, we pray for your healing touch. We also believe in your supernatural healing. In Jesus' mighty name, amen and amen. Sige, let's all sit, be settled. Good morning to each and everyone. Kamusta po ang ating gising? Good morning. Ayan, no? Praise God. Ang sarap panoorin ng mga men na kahit sila lang, pero all force, no? There is unity. No, ang mga men, syempre may mga girls din kanina na nag-dance, pero nung naiwan sila, makita talaga yung mga men na they are united kahit sila lang. Palapakan natin ang Panginoong Jesus. No, praise God. Indeed, God is the God of order, and I really hope that you are here because you want to hear more about Jesus. No, let's check our hearts. Pag nandito na tayo sa church, dapat yung ating focus ay nasa Panginoon na hindi sa ating mga labada, no? Hindi sa mga naiwan. O hindi sa cellphone. Okay, I would like to request everyone to please hide your phone because we are here, of course, to give God all the glory. No, let's honor His presence that is with us this morning. Do you believe na nandito si Lord ngayon? Amen. Meron ba tayong mga first-timers? Mga walk-in at saka yung mga in-invite do we have here? Pwede kayong kumaway-kaway lang. Kaway po tayo yung mga first-timers. Ayan, meron 1, 2, dalawa, 1, 2. Ay, yung iba siguro nahiya pa or coming pa, no? We are so glad that you are here. Alam niyo ba, hindi lang kayo basta-basta in-invite. Product po kayo or result kayo ng prayer ng church na ito, especially sa mga nag-invite sa inyo. Palapakan natin ulit ang Panginoon, no? Praise God! Okay, let's all welcome our first-timers. 1, 2, 3, go! Welcome! Ayan, welcome to our spiritual family. Salamat sa Panginoon because as you can see, no, katabi mo pa rin yung mga katabi mo before. Pero kung hindi mo siya katabi ngayon, no, you pray for that person, maybe may pinagdadaanan siya, no? Let's just pray for them. And of course, kung wala pa yung mga family, no, ninyo dito sa ating church, there is power in prayer. Amen ba? No, one day, no, ikaw na lang ang mapagod, sige, hanap sa kanila kasi paikot-ikot na sila, no, nag-win souls and make disciples. Amen in Jesus' name. So in our last Sunday preaching, our senior pastor, no, si Dad si Pichi, talk about the call for unity among God's people. Pakilala pala ako, no, sa mga first-timer. I'm Pastor Janice Capulso, no, one of the servant leader of this church. Nice meeting you. So ano ba yung takeaways natin last Sunday? That, for sure, meron kayong na-share, no, sa inyong mga life group. That unity is pleasing. Unity is important. Unity is what? Precious, fragrant. Wow, ang unity pala kay Lord no, mabango. Refreshing, parang always tayo bagong ligo kay Lord. If may unity tayo, and renewing. So just like what Ephesians chapter 4 verse 3 says, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. So ano nga ulit yung benefits na makukuha natin as a body of Christ if we have unity? Naalala nyo pa?
500 daw. Galing kay Lord. Ayan. A long, peaceful, happy, healthy, holy, blessed life or blessed life. Sige, declare doon natin. Sige, sabay tayo ha. Or you follow me. Sige. We declare that CCFI Pulomolok is a united church. In Jesus' name, amen. Oh, yes, Lord. So yes, no, ang unity, no, ito talaga ang gusto ni Lord na magkaroon tayo as a church. Okay, so this morning, let's reveal the preaching. The title of the preaching is Year of Reconciliation, Restoration, and Renewal. Sige, sabay tayo. Unity looks good on you. Wow, sige nga. Kaya siguro yung katabi mo ngayon, good looking. Sige, sabihan mo ang katabi mo, unity looks good on you. Ayan, tuwang-tuwa sila sa good looking. No? Praise God, yes. Lahat ng mga anak ni Lord, good looking talaga. No, amen. Sa Romans chapter 15, verses 5 to 7, sige tayo po tayo and let's all read our key text. Okay, go. May God, who gives this patience and encouragement, help you live in complete harmony with each other, as is fitting for followers of Christ Jesus. Then all of you can join together with one voice, giving praise and glory to God the Father of our Lord Jesus Christ. Therefore, accept each other just as Christ has accepted you, so that God will be given glory. Amen! Hallelujah! Sige, pwede na po tayong umupo. Alam niyo ba na ito no sa Romans chapter 15 verses 5 to 7, sinulat ito ni Paul para sa mga taga-Roma no sa panahon na 'yon. So ibig sabihin hindi na to siya bago, no? Pinaalalahanan ni Paul kung ano dapat ang magkaroon ang mga Christians. So this verse, no, it describe kung ano talaga meron doon sa church na yon. Alam niyo ba, ang church sa Rome, sari-sari, gali na dito sila, no? They are a community of believers with different cultures, ethnic backgrounds, temperaments, but they are united by their faith in Christ. So ibig sabihin, they are mixed, no? Mix of people kasi may mga Jews and Gentiles, no? Halo-halo sila doon. Kaya simple lang ang prayer ni Paul dito, no, sa verses. Simple but powerful. To live in complete harmony, united in spirit, attitude, and love. O diba, no? Hindi lang pala ngayon, no, sa panahon natin, makita natin na united ba talaga yung church na yan? Kasi bakit ganito, ganyan? No? It started long time ago, no, because of our mix na mga personalities, no, mix din na iba-iba yung ating kinalakhan. Amen ba? Pero he adds, as if fitting for followers of Jesus. So it is a reminder na if we belong to Jesus, kung Christian na po tayo, make sure that we are dressed like it every day. Wear the outfit that matches who you are. Ito po yung preaching natin. Sino ba mga fashionista dito? Yung may maintenance. Hindi high blood maintenance. Maintenance, maintain ang beauty. Ayan si Ma'am si Jane, maintain ang beauty. Fashionista. No, si Ma'am Jo. Sino pa? Si Ate Joy, maintain. No, sino ba yung mga nakikita natin dito? Si Ate Titing. Yan, no, mga maintain ang kanilang pagiging fashionista. No, ang glory to God, ang mga CCFI no, mga godly fashionista. Tama ba, mga women? Amen. So we are wearing clothes, no, with all the styles, no, kailangan we are comfortable sa mga outfits natin because we see Sunday service as a celebration. Tama ba? No, that's the reason why sabi nila dito, oy, wag tayong mag-church yan sa CCFI kay mga dato man na sila, uy, why lang sila kabalo, no? No, talagang we are just dressing up for Jesus. Amen ba? No, amen. So what does fitting means?
Ano ba talaga ang point ni Lord dito sa ano, no, sa wearing our clothes or our garment. In Greek, the word fitting means appropriate, right, suitable, or in line with what is expected. Pero as Christians, hindi po tayo yung church na kailangan talaga natin mag-uniform. Di ba? Mag-all white and no, pare-pareho ang mga damit natin para sabihin na we are united. Di ba? Ha? Long hair, oo, kailangan, no, pare-pareho tayo ng mga styles. But God is pointing out that it is about that spiritual virtues that show people, no, na tayo ay hindi to siya literal na clothes, kundi spiritual virtues that shows people na kay Jesus tayo belong. No, of course it's good that we truly prepared to worship the Lord. Sa kasal gani, 'di ba? Sabi pa nga ni Dad si Pichi, no, na sa kasal nga, 'di ba, we are preparing ourselves. 'Di ba? Magrenta pa para lang makikain. Nagrenta pa ng gown para lang magkaon gali sa kasal, no? We are trying our best to fit in para suwak tayo sa motive, no, sa theme. Paano na lang kaya para kay Lord? Amen ba? No, diri sa pulunok barato na lang gid ang mga bayo. No, always may mga freebies. No, kaya ano talaga, no, it's just walking distance. Aralandra sa sa gilid-gilid. So, we don't need to wear expensive clothing. Kasi ang tinitingnan pa rin ni Lord ay yung, attitude of our hearts and our character. Amen ba? Kasi in Colossians chapter 3 verse 12, sabi ni Lord, clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Meron ba tayo nito? Amen. O bakit parang nagdalawang isip? So, these are not just personal virtues. They are unity garments. Without them, we can't live in harmony. Tama ba? Napansin nyo, pag wala tayong mga tender hearts, no, mercy and kindness, humility, gentleness, and patience, we will not survive in this church. Amen ba? No, sa mga disciples pa lang, agay-agay, Lord. Ang mga butan, mga disciples. No, and of course, no, because of our differences, no, sometimes we are tested kung paano natin sinusuot yung ganitong garment na gusto ni Lord na magkaroon tayo. Fitting means, so let's go to our 3 points. Fitting means requires God's help, reflecting Christ's character, and consistency in public and private. So, punta tayo sa letter A, it requires God's help. Ano ba to? Sa verse 5, no, binanggit doon, may God who gives this patience and encouragement help you live in complete harmony with each other. So ibig sabihin, si Lord talaga ang source, no, of patience and encouragement. Tama ba? No, kaya we need Him all the time. No, hindi natin yan kaya na tayo lang. Kaya nga tayo, 'di ba, in this church, no, we notice na talagang binabago tayo ni Lord. Amen ba? No, dati pag may situation tayo at wala tayo kay Lord, nonchalant tayo. No, we will just cry, Lord, why? Why it's happening? Ganyan. Pero when we have a situation, we learned from it. Amen ba? No, when we started believing in God, accepting Him and reading His Word, nagkakaroon tayo ng wisdom why God allow every situations happening in our family. Amen? So we cannot produce true unity on our own or do this on our strength. It's only by staying connected to God's heart and spirit na ma-reflect natin yung attitude ni Christ toward one another. So an attitude marked tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. So for example, di ba, sa isang cellphone, kung ang cellphone tao ay wala charge, ano matabo? Ha? Lobat. Kag maghambal nga,
bored man ko, oy, lobat. O di kaya, no, ang iba ma-feel sad na pag wala na power ang kanilang lobat, ang phone, no, hindi na mapakali kung hindi nila kasama yung kanilang charger because they are using their phone, 'di ba, sa source of communication, ganyan. So hindi na talaga mapakali. So ibig sabihin, no, kailangan natin mag-stay connected to God. Amen ba? Siya yung ating charger. So kung feeling mo hindi ayaw mo or hindi mo kaya mabuhay na wala ang charger mo, hindi pala yung phone, no? Kasi walang silbi ang phone pag wala ang charger. Tama ba? So, si Lord, no, ang kailangan natin. We cannot live the way He calls us to do. To live in complete harmony with each other. So without staying connected to God, our patience, kindness, humility, gentleness run out. And hindi talaga tayo magiging encouragement sa iba. Tama ba? No, lalo na pag matagal na hindi nag-connect ang leader. 'Di ba, ang mga leader diyan may mga hugot, no? And no more prayer and devotional na makita natin na nagabalik ang aton nga batasan, 'di ba? Nagabalik aton batasan sa dati, and here we go again. We experience the same old journey, no, that we had long time ago before we accepted Jesus in our lives, no? O di kaya yung napagdaanan na naman natin yung consequence of disobedience. So nawawala yung ating Christ-likeness, no? Ang patience nagiging irritability, no? Yung humility nagiging pride. Tama ba? No, mawala ang joy. No, lahat man tayo, hindi din ako exempted dito. So letter B, fitting means reflecting Christ's character. So verse 5, help you live in complete harmony with each other as fitting for followers of Christ Jesus. So Jesus wants us to really live in complete harmony. He himself prayed for his followers. No, si Jesus mismo, no, nagpray sa kanyang mga followers, no, sa mga disciples, no. Ibig sabihin talagang ito yung yung concern, no, concern ni God sa atin. In John chapter 17 verse 21, let's read. I pray that they will all be one, just as I and are one. As you are in me, Father, and I am in you, and so that the world will believe you sent me. So ayan, no, si Jesus nagpray for unity of all believers. No, ang unity na gusto ni Jesus is like yung unity niya at saka yung Father, no? Oneness with God the Father, intimate and unbreakable. At ang unity na ito ay may missional purpose, that the world may believe in the divinity and mission of Jesus. Our unity, therefore, is not just for us, pero makita ng mundo na totoo si Jesus. At yung mission niya, ang mission niya, through our unity as Christians. Diba, kung halimbawa, wala pa ta diri sa CCFI, tapos kapangita pa ta sang church, pag malaman natin yung church is, they don't have this unity, papasok ka ba? Diba? You will feel, oy, daw, gaduha-duha ko. No, pag, maano mo yan you will feel, no, how united the people in the church pagpasok mo pa lang. May peace ba kayo pagpasok dito? No, glory to God. Sabi pa nga ni C.S. Lewis, one of the popular na writer, when Christians cease to be united, they become a stumbling block to the world. No, bakit? Bakit niya to sinabi? Kung kiniklaim daw natin na follower tayo ni Jesus, our relationship should reflect patience. So ibig sabihin, we are not quick to anger. No, Lord, help. Encouragement. Dapat marunong tayong mag-encourage sa isa't isa, no? Lifting others up, not tearing down. And dapat may humility din tayo, putting others first. May nagsabi sa akin na Ate Janice, bakit ganito ang hirap maging good? Kasi ang pagiging good is, yun yung result ng pag-obey natin sa gusto mangyari ni Lord, no? For the benefit of ourselves. Tayo man din na maka-benefit nun, makaiwas ka sa high blood pressure, kaya hindi ka stress, 'di ba?
Di ba? Hindi ka magkakaroon ng mental or psychological na illness if you know how to control yourself. Amen ba? So may purpose talaga yun. Bakit gusto ni Lord na we apply the fruit of the Holy Spirit in our lives? Because it will help us to live longer. Amen ba? Amen. And pansin nyo ba, no, when we are with other people, our character will be tested. Amen ba? No, because they are not the people what we used to talk to about Jesus. Di ba pag nasa church, united sila kay pag LG, no, share about sa testimony, about kay Jesus. But why is it pagdating sa bahay, when you're around with your other family members na hindi pa nila nakikilala si Lord, nagkakaroon ng, transformation of ugali, personality. Yan, no, talagang matitest siya, no? Because we have different understanding. Lalo na, di ba, na iba din ang kanilang pag-understand sa word ni Lord. No? At lalo na syempre, no, pag meron nga di ba, even nga tayo mga fellow believers, there are times that we misinterpret each other. So, paano na lang sila, no? Na they don't know about Jesus. So we will really be tested kung talagang may application tayo sa word ni Lord. No? Like sa amin, ang mother ko, Mami, no? Like sa amin, ang mother ko, no? We are in the same church. No, we are in the same church. Pero, no, glory to God. Si Trusky ng Master of Palakbak. No? Well, we are in the same church, but when we are outside, we are at home, no, magkasama kami, no, we are tested, no, sa fruit of the Holy Spirit. No? Kasi iba-iba kami ng temperament, although na we have the same faith. Kasi ako is melancholic, choleric, tapos si Mami naman is choleric with sanguinity. Choleric. Oo. So minsan mag-clash kami ng mga ideas na hindi na siya hindi na siya spiritual ng mga topics. But then because of our unity, no, united kami spiritually, nagkakaroon kami agad ng reconciliation, no? Glory to God. And I hope na ganun din tayo, no, every time we have this mga misunderstanding because of our different na mga temperaments, we are willing to be reconciled with each other. Amen ba? Yes, we reconcile right away and unity will be restored. Kasi wala namang perfect na relationships. Tama ba? Only our relationship with Jesus. Amen? Amen. So alam nyo, ang kawalan po natin ng unity is a spiritual concern. Kasi it contradicts the very nature of Christ and the calling of the church. This unity directly attacks the heart of God. No? Gagamitin talaga to ng enemy, no, against sa Panginoon. The enemy comes to kill, steal, and destroy. So, sino pa ba yung kanyang hahabulin kundi ang mga anak ng Panginoon? No, ito talaga ang gagawin niya na tool na i-destroy ko to. Ang church na to para hindi na magpatuloy ang ministry at wala nang masave na mga souls na kailangan ang Panginoon. Gusto ba natin mangyari yon? No, of course not. Kaya let's do our best. No, must do our best to keep our unity. Amen ba? Amen. Sabi sa verse, as is fitting for the followers of Christ Jesus, then all of you can join together with one voice, giving praise and glory to God. So hindi lang for peace and unity, it is also for worship and witness. Kaya nga pag when we are worshiping the Lord, let's sing together. Ang sarap pakinggan kanina yung nasa last song na tayo. Siguro dahil familiar ang song, no? Alam ang tono ng kanta. Kaya you can really hear everyone singing along to the song. No? Napakasarap. Ano pa kaya kung si Lord na ang nakikinig sa atin? Wow, my children, they are singing and worshiping me together. No? So when we are united, we honor God together. Pero kung divided tayo, anong mangyayari? Iba-iba na ang boses natin. People get confused about the gospel of Jesus. So this unity contradicts the image of Jesus.
We are accountable ba yan, di ba, na mga Christians na alam na natin, no, tayo mismo, binabago tayo ng Panginoon. But then, when we go outside, no, iba yung image na dinadala natin. So, mapapahiya si Lord, no, because of that. So, let's just do our best. Amen ba? Amen. So, Jesus, no, ang image of Jesus, He is a loving God. Tested and proven ba? Kasi kung hindi tayo love ni Lord, wala tayo dito. No? Forgiving. Sa sobrang dami natin ng kasalanan, but still we are here. No? Nagkaroon tayo ng right, no, to be God's children. He loved and accepted us kahit na undeserving tayo. Amen ba? So when Christians are full of pride, judgment, or bitterness toward one another, hindi nakikita ng ibang tao si Jesus sa atin. No? This is the truth. So kahit na very welcoming, no, yung ating church, pero pagpasok nila dito, nag-away-away lagi sila. No, they see division, not devotion. Kaya let's do our best to reconcile with our fellow believer, even to the people around us na mga unbeliever. Amen ba? No, kahit na masakit, Lord, sila man ang Lord, may kasalanan. No, when we forgive others, no, when we humble ourselves, mas ma-please si Lord. And remember, God is the lifter of the heads who are humble. Amen ba? Pero kung mag-pride walang justice na mangyayari sa atin. Yes, we will be destroyed kasi nga we are carrying the image of God. Letter C, fitting means consistency in public and private. Ano ba ibig sabihin ng consistency? Dapat may maintenance. Dapat sige-sige siya, no? Being a follower of Jesus isn't just about what happens on Sunday morning. So ang pagiging Christian natin, hindi lang siya ngayon, no? Every Sunday morning or afternoon service. Pero it's really about how we live from Monday to Saturday. Kasi 'di ba? Yes, it's a lifestyle. Kasi hindi maganda yung iba ang ating ugali sa church at iba naman ang ugali natin sa labas. No? People notice that inconsistency. Lord, ang hirap naman maging good, uy. No? Kailangan ba talaga maging good ang mga Christians? No? It can cause division or even mistrust within public. Diba, halimbawa, mag-ano ka dito, magwarawara ka dito, no? Taga CCFI, nagsinggit-singgit dito. Ang mga sisters and brothers manago. Taga CCFI. Sino na, di ba, taga church man na? Ay, ambot kung gasimba pa na siya. No, so we need to protect the church that God given to us. Amen ba? No, yung image ni Lord na hindi mapahiya. Yes, we are not perfect. No, may mga pagkakataon talaga na masimplang taba no, ang aton mga patience, no, ang aton mga ugali, especially when we are, yun bang may pinagdadaanan tayo, di ba? Minsan hindi natin, makalimutan natin, halalo, Christian, gali ko. No, ma-out of control tayo sa mga words, no, sa mga actions natin because of that bitterness, no, because of that hurt. But we need to remind ourselves over and over again, kay basi ba na tung ato nakaaway, may mag-invite gali, no nga, isa sa mga kasamahan natin dito sa church, tapos magkita, hala, si ano man ang man ato nangaway sa ako, napauli ko, No, so let's really remind ourselves, pag maugot na sa isa katao, sige lang, Lord, ikaw na bahala, Lord. Change that person, just like how you change me. Amen ba? So a life that's fitting is like wearing the same spiritual outfit of all week. Hindi yung palit-palit ka or papalit-palit ka ng damit, depende kung sino ang nakatingin. So if we keep our unity garments on everywhere we go, we build trust, credibility, and harmony in the body of Christ. So in other words, we don't live a double life. Amen ba? So I really admire those people na they are not really ashamed na dalhin-dalhin yung kanilang pagiging Christian. Yung kung sino sila sa church, paglabas, the same din sila. No? Sa public, they are not ashamed of it. Nakalimutan ko yung Christian. Si Forrest,
Sino nga yun, Kat? Yung sumisikat ngayon na na singer, na Christian artist. Yung Lord, I need you now, forever, ganyan. No, yan siya is, nung naging popular yung kanyang song, wala siyang pakialam sa mga sinasabi sa kanya kasi there are people na encouraging him to make mga worldly song ba. Kasi sumikat siya, mga bata nag-follow sa kanya, even ang mga matatanda. Hanggang siya, tinest siya through sa kanyang physical comfort. Kaya na-slide man siya. And then, yung kanyang backbone na damage. No? And hindi talaga nakitaan siya ng yun bang gi-blame niya si Lord na, bakit nangyari yun sa kanya, na ginawa niyang lahat. No, si Lord yung kanyang gi-glorify, no? Still, he kept on singing the songs and composing yung gratefulness, kaya pasalamat pa rin sa Panginoon. And you know what? Mga weeks lang siguro yun, nag-negative yung kanyang yung basago dito sa sa likod niya. No, because of pagiging firm niya sa kanyang faith. No, kahit na invite sa kanya ng world, na maging parte siya ng world because of his talent. Talaga siya, nag-stand firm that he is a servant of God. No? Amen. No? Makaiyak siya as in, kay talaga yan siya, nag-update kahit nakahiga na, masakit masyado. Makita pa doon na umiiyak siya, but then he keeps singing the song that glorifies the Lord. So we should not live a double life. No, now we do our best na para bang kahit na kumakain tayo sa labas, parang nasa loob pa rin tayo ng church. Amen ba? Yung iba nga, no, magsabi sila na nakita daw sila ng friend niya na Christian din, para din silang nag-LG. LG yung nangyari, hindi friendship date. Okay, and the next one is things that don't fit us. Ano ba tong mga things na don't fit us or hindi siya dapat, no? Ano ba tawag yan? Don't fit us or hindi siya bagay sa atin. No, in Proverbs chapter 6 verses 16 to 19, there are 6 things that the Lord hates. Tandaan po natin ito. 7 that are an abomination, detestable to Him: haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that make haste to run to evil, a false witness who breathes out lies, and one who sows discord among brothers. Kung love tayo ni Lord, meron din siyang pinaka-hate. Itong 6, no? 6 things that the Lord hates. So ano po ba ito? No? Okay, 7 ba to? 7. 6 lang kasi nakalagay. 7. No? Please recheck. Okay. Ang haughty eyes na ginamention dito, yung nakita niyo yung viral ngayon na lalaki na may makapal na lashes, yung sige ganun, no? Yun siya, no? Ang haughty eyes, yung parang you are looking down on people. Okay? Ano pa ba dito ang hindi natin hindi natin magets? A heart that devises wicked plans. No, syempre yung nagka-plan tayo ng hindi maganda, no, sa kapwa natin, lalo na sa ating mga fellow believer. No, a false witness, yung magsasabi tayo ng hindi totoo para lang maano yung tao, no? Masira yung tao. So when the Bible says something is detestable to the Lord, it means that God finds it deeply offensive, extremely unpleasant, and total against His nature. So it's more than just bad, no? Ayaw talaga ni Lord na to. Akala natin yung pagtinikal, no? Common lang na siya, no? And okay lang na siya. No, tandaan po natin, a lying tongue is one of the abomination and detestable, no, sa Panginoon. Yes, si Satan ba yung prince of lies? The father of lies. Di lang pala prince, father pa. Yes, father of all lies. So let's do our best now. We tell the truth. Kasi if we tell the truth, it will not harm us. Amen ba? No, and if God hates these things, dapat tayo rin. We should avoid these things that don't fit us. These things don't just break rules. They break relationships. Amen ba?
No, itong mga na-mention no, sa verse na to, they divide, they destroy, they damage the unity that God wants for His people. And take note, these are subtle seeds of discord. So sa tingin natin, no, maliit lang siya. Nagsisimula sa mga maliliit na buto that we plant. It's like a seed, no? Tayo mismo yung nagtatanim nun. Sometimes we don't really even realize, no, na nagali na siya nung nagatubo na. Kaya dapat maging aware tayo sa mga subtle seeds na ito so we can uproot them from our lives. No, ang subtle na ginamit is something, hindi siya basta-basta ma-notice ba? No, hindi siya obvious. So dapat pag nakita na natin 'yun, no, sometimes nga no, we need to pray na, Lord, pwede mo ipakita, Lord, yung mga mga seeds na meron ako na nagatubo na ba na hindi ko siya nakikita. Can you please expose this? No, expose this so that I can change. Amen ba? No, so let's look at the seeds no in these three groups. Ayan, ipakita natin yung ating table. Ayan, ang three seeds, no, seeds planted in our attitude and heart. And then meron tayo sa second table, real life example, and then what it destroys. Haughty eyes, no, pride. A person says, I am better or my opinion is more important. He refuses correction or look down on others. Uy, kung di ka pa-minister sa imo nga leader, kung may problema ka, no? Dahil alam mo na kaya mo naman, no? It's also a pride. Kahit na nahirapan ka na. No? Let go of that and give it to the Lord. So what it destroys ang humility and respect. Tama ba? No, when we have pride, talagang mawalan tayo ng humility and respect. And the second seed, heart that devises wicked plans. No, it's the secret bitterness we hold on to. Replaying arguments in our mind, nag-iisip ng paraan para makaganti. Uy, meron ba? Uy, change. Repent and change na tayo. Kung nag-iisip ka, pabantay lang ni siya. Magdato lang ko. No, or magwapa lang ko, magpabutang lang ko sa huyugid. So it destroys fellowship and integrity. So dapat wala na tayo nito, no? I-pray natin 'yan kay Lord. The seeds weaponized in our speech, no, lying tongue, making up stories or excuses to avoid consequences, twisting a story to make yourself look like the victim. No, when trouble comes, no. Okay, so for example, no, merong trouble and then pinaharap na kayo ni leader. Sino ba talaga ang may kasalanan? But then you keep on denying it and you manipulate the situation. So ang mangyayari diyan, it will destroy trust. Diba? Kayong dalawa, hindi na kamo magpansinan. Kaya wala na kamo trust sa isa't isa. Amen ba? No, false witness, lying in a conflict, making someone else look guilty and turn people against a brother or sister. So, means we falsely accuse our brother or sister without proper evidence. No, and ang ma-destroy dito is yung justice and clarity. Then the seeds that sprout into action, feet that rush into evil, jumping into gossips. Okay, marites to veritas na tanong, jumping into gossip, drama or sinful behavior without thinking, rushing to join the chismis circle instead of walking away. So, ito no, kailan kung para maiwasan no itong chika minute no dito sa church no, kailangan kung meron tayong mga problema, let's just go directly to our leader or to that person no na meron tayong mga tawag niyan? Mga concerns, oo. Di man siguro ka mo mag-wrestling, no? Mag-boxing. Istorya lang. Wise ang bagay. Okay. So it destroys reconciliation and wisdom. Tama ba? Okay. So hands that shed innocent blood, gossiping or slandering someone behind their back. In our church family, this is character assassination. So parang meron tayong tawag nito, assassinator. Paninira, oo. Pagpatay sa relasyon ng iba. No? It's like, kabalo ka ba? Karang si ano ba?
Ingani ni siya, na wala namang ginawa yung tao. Meron nga 'di ba yung nag-viral na video na yung husband at saka wife na na-learn daw ng husband na i-hate si Marites dahil sa wife. No, sa pagchika niya pala, kahit di niya kilala, nag-agree siya na bitaw. So it's like that, no? Reputation and peace naman ang ma-destroy dito. Sows discord among brothers, stirring conflict, offense, or manipulative comments. So ang masira dito ay unity in the body of Christ. For sure, no, you know already all of this. At least ma-remind tayo, no, today that we should not participate or partake on this na mga wrong examples. Amen ba? Okay, so in Luke chapter 6 verse 45, basahin natin. A good person produces good things from the treasury of a good heart, and an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. What you say flows from what is in your heart. No, tama talaga, no? Kung ano yung nasa heart natin, lumalabas sa bibig natin. So for example, pamangkuton ka sa leader mo na okay lang man. Mga 1 year na okay lang man. Tapos bigla na lang may situation nag-arise, grabe, from the binigning. Lumabas lahat. Ha? Bakit ngayon mo lang sinabi? No, nag-ano na pala yan, nangugat na pala. No, it's like that. So lumalabas talaga siya kung ano meron sa heart natin. So we don't want that to happen, right? No, let's just repent and change. Amen ba? Amen. How to live in unity as is fitting. Ito ang gusto ni Lord, no? Pursue to live in harmony. In Romans chapter 15 verse 5, basahin natin lahat. Help you live in complete harmony with each other as is fitting for followers of Christ Jesus. So ang Greek term ng harmony is homothymadon, meaning being united in mind and purpose. This kind of unity reflects who Jesus is and what His mission is all about. Tama bitaw, no? Kung wala tayo unity, no, ang talaga, mahirap patakbuhin ang church. That's why nga, no, sila Ma'am and Dad, always they are calling our attention, please, can we gather? Please, can we do this together? Because kung sila lang dalawa, no, hindi man nila no, hindi nila kaya. They need the body of Christ. Kay, 'di ba, we are given each one our skills, our talents, iba-iba ba yung gifts natin. No, hindi lang yung isang tao, marami siyang gifts. Wow, tawag nito, bargiturot ba tawag doon? Sana all. No, pero isa-isa kasi tayo, merong binigay si Lord. No? That's the reason why the Lord brought you here in this church, kasi nakita niya na asset ka, no, sa kingdom ni Lord. No? Amen. So kung hindi mo yan nakikita talaga ba, magaling, pwede ba akong mag-sing? No, para kay Lord, ganyan. So you pray that na Lord, i-reveal mo Lord kung ano meron para makahelp ako sa church. Amen ba? So living in harmony means having peaceful, loving, and united relationship with others, especially within the body of Christ. It's more than just not fighting. It means choosing love, peace, and unity for the sake of Christ. So living in harmony is not just a choice, no? Ano talaga siya? Fitting for those who follow Christ. In 1 Peter chapter 3, verse 8, let's read. Finally, all of you should be one mind, sympathize with each other, love each other as brothers and sisters. Be tender-hearted and keep a humble attitude. No, praise God. Palakpakan natin si Lord. Grabe si Lord, no? Butan, gid kaayo. So, hindi lang si Paul, no? Pero kahit si Peter, na-remind niya rin ang mga Christians to stay united by showing care, love, and be humble with each other. No, yung sinabi niya na being of one mind doesn't mean na pare-pareho tatang opinion kay do natasinain, no? ChatGPT, no? AI na ta. Kung pare-pareho tasang mga opinions. No, it does not mean uniformity, no? Na kailangan gid pareho ta mga bayo, no? But we connect together in faith and values. Amen ba? No, we celebrate wins together. No, for example, ang isa nag-excel siya sa
Sa Life University, hindi man nang tama na kay daw gabright ka pa sa ako, no? No, mas leader ka pa sa ako, no? No, but we push, no, everyone. Go, go, go. You can do it. No, and we share each other's burdens. No, kung naay praise reports ang uban, no, dapat maging happy tayo. Amen ba? No, we rejoice, hindi tala, buti pa siya. Buti pa siya. Pero may nalalagyan na siya ga testimony dira ay. Sa, it's time to give. No, siya laman per me. No, dapat we don't have that kind of heart na, pero mi na siya, ano na siguro ni Badato na kaayo. No. So we rejoice with them. No, if you want to testify, all you have to do is to go to Ma'am si Jane. Gusto ko mag-testimony. No? So, we are here, no, to support and we love each other like family. Amen ba? Because we are all in Christ. Kaya wag ka na magtampo kung minsan hindi ka mapansin. No, kay damo ba yata diri? O si Ma'am si di niya pwede isa-isa on hello, 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 hello. No, kailangan we ano ba, mauna tayo mag-approach. Hi, hello, kamusta? Ganyan. No, for example naman no sa mga leaders, kung active ang mga disciples, good job naman natin sila na wag yun, ay tama na ning sige good job kay base magdako na niyang ulo. Tapos ang disciple pala nag-wait, hala, uy, tani, no, ma-encourage ko. Kay, minsan pag magsabi tayo ng good job, it will encourage, no, someone to do better. Amen ba? Pero syempre, i-mind po natin, no, nga, hindi ka magsige hulat sa good job. Kaya hindi po maayo. Yes, glory to God. And then speak with one voice. Romans chapter 15, verse 6, let's read. That together you may with one voice glorify the God and Father. So God calls us not just to worship Him individually, but together as one body, speaking, praying, and praising with one voice. It means that our hearts, minds, and words are united in purpose to glorify God in everything that we do. No? Praise God. So paano natin to gagawin? We align with God's Word. Let's speak the truth, no? Not just opinions. Encourage, no? Not tear down. Let us use our voice to build unity. And let's focus on what unites us, no? See, Jesus Christ. So when we declare in unity, Jesus saves, God is good, there is hope in Christ, the world take notice. Amen ba? Na makita nila na, ano gid na inyo simbahan, dira ang ado, ano gid kamo, you're happy together. Di ba? Mapansin natin na dyan, kaya kung mag-church, kaya parang ano sila, they are working together. So for example, di ba sa isang choir, namian ba ka mo mamati sa choir nga na may ara sang isa nga daw kuring? No, ano to? May ano man naipit siguro, no? No, di ba makano hala namin na unta, kaso, no, may mga ganyan-ganyan tayo na mga comment, no? Simon Cowell ang peg, no? But one beautiful sound, no? That's what the church should be. So hindi matatanan diri nagakanta sa atubangan, no, para mag-lead, but God sees us as one body. Amen ba? Yung mga praise and worship diri na mga leaders nagakanta lang ni, no, nagalid lang para mag-follow kamo. Pero isa gid ta, no, whole body gid ta, no, naginatan-aw ni Lord nga naga-worship sa iya. Amen ba? So, Romans chapter 15, verse 7, accept one another as Christ has accepted you. Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. So, Jesus welcomed us not because we were perfect. Tama ba? Nagkadto ba ta diri nga perfect ta? Hindi, di ba? Most of us came here broken. Tama ba? Di ba? So ang iba hindi sunod na ko mag-church kay manggod di pa manggod ko perfect. Alasan pa magabot na si Lord. Di ba? So He accepted us even with all our imperfections. No judgment, just love. So dapat ganun din daw tayo regardless of background, personality, or opinions, will welcome others, dili ta mamili. No, most divisions happen when someone feels left out or looked down on. We protect unity by making others feel seen, known, and loved. Amen ba? Pero kung halimbawa, you are a disciple of this church, hindi po magpa-baby. Uy, no, agapangugat na si leader, kamusta ka? Wala gyapon sin. Please talk to me. Grabe, nagaluhod na gid si leader ba? Para mag-open up para lang ma-minister, pero waay gid, hindi po amo sina. Tama ba?
No, okay? So, no, sabi pa nga sa isang preaching natin, ito naman, no, unity starts at home. Amen ba? So I have this no a testimony about unity hambal ko na Lord, amo gali ni. That's the reason why. No, actually si Daddy Ben, na disgrasya si Daddy Ben, no. As you can see, wala siya diri, no. Kay pagtikang niya sa CR sa balay sa iyang manghud, nakalimutan niya na 3 steps pala siya. Na meron siyang vertigo that time. So na-slide siya and then nandun din kasi yung mga kapatid niya. No, they are hindi ko alam katatapos lang siguro nila ng nagkaroon ng United Peace Talk. Peace Talk. Tapos nagkaroon ng basag dito si Daddy Ben. No, grabe yung namin ba worry kay 87 na ba si Daddy Ben? No, he is now 87 years old. So nung nag-worry kami kay baka yung backbone yung natamaan. So we just prayed to God, no, and so sabi ko, Lord, ako Lord, ang mag-preach. Why is it's happening? Pero wala ko pa nakuha ang preaching. Tapos, while waiting for this preaching, nakita ko yung situation ganyan. Yes, our family is trying our best na maging united kami, no. Even though we have may kanya-kanya na family, no, and may mga pinagkabisihan, pero we were not like this before. No, my family namin is simula kasi nung namatay yung kuya ko, kay siya kasi yung sanguine talaga sa family. Grabe pala ang sanguine, no? You light up the world. Nawala matong sanguine sa mga nabilin, mga mga mel choleric, no? Mga isog permibam. And mga hipos. Pero it's not like that before na nagkaroon kami ng unity ngayon. Yes, no, every time na ma-ospital si Mommy, si Daddy, nag-change ang relationship ng isa't isa, no? It builds our relationship. Then na-amaze ako kay Lord kay this in this situation kay Daddy is halos lahat talaga sa family namin is we work together. Na napasalamat ako kay Lord na si ginuha ng ate ko si Daddy Ben, no, siya ang nagbantay, and si Mommy naman sa amin siya, no. Naka-rehab siya sa amin. No, sa amin siya nakatira ngayon because kailangan din siyang alagaan, no, because looking young and siya, no, may siya dito, may diferensya din sa paa. So umiyak si Daddy kay parang pareho na daw sila ng situation ni Mommy. And you know what? Grabe si Lord. No, kasi pagtingin namin sa diagnosis niya is clear yung kanyang lungs. No, clear ang kanyang lungs, wala siyang basag sa likod. No, praise God. As in, na-amaze kami, bahala. Ganyan. Tapos meron lang siya ditong crack dito because of his osteoporosis due to to his old age. Nag-crack lang siya ng kawayan kung nahulog tapos dire. So siya ngayon, nag-recover siya ngayon, no. We are praying na he will be completely healed, no. And grabe si Lord. We just believe na Lord, ikaw na talaga ang ng lahat. Mag-put things into order na lahat, and ang complete healing ni Daddy. So, grabe ang and then pati ang billing niya is naging na lang, 6K, ma'am, no? 6K from 49K. Nag-6K na lang siya, no? Glory to God. So grabe si Lord mag-carry ng burden, God, pag merong unity, no? Kahit iba-iba ang maugali, basta si Lord talaga ang gina-glorify. So kahit hindi man mga believers ang iba ko na mga kapatid, but then there is na may powerful talaga ang word ni Lord na sige lang, the Lord will hindi man pabayaan ni Lord si Daddy, di ba? Oo. So, so kahit na mahirapan tayo mag-insert ng pangalan ni Lord, pag may situation, that will be our opportunity, no, to insert, no, i-insert si Lord sa situation natin. Amen ba? Amen. So, we must do our best to keep our unity, to preserve our peace. When we are at home, no, we are reminded na tayo lang ang binabago pa ng Diyos. Amen ba? Di ba sa encounter, when I change, everything changes. Pero
tayo lang man ang nagano, no? Everything changes, no, sa sarili natin, no, ang situation natin. Pero ang mga pamilya natin, hindi pa nila nakita, no, si Lord, or hindi pa nila na kilala si Lord na accept sa buhay nila. No, our family is not our enemy. All we have to do is to show our Christ-likeness to them. Disciple our family. Do you agree? No, let's disciple our family, no, pag may mga problema, no, ipakinggan natin sila, then we pray for them. So doon na naga-flow, no, ang word ni Lord diyan na siya, no, papasok. So let's do our best to be united as a church, no, lalo na dito, work together, help each other, pray for each other, and love each other. Amen ba? So when we love the unlovable, mas lalo tayong i-love ni Lord, kaya di ba lovable all the time, no? And simple ways to have unity as a church. After service, please help, no, sa pag-arrange ng mga chairs natin. Kaya you know what, after service, yung mga leaders na naiwan dito, no, sila pa yung nag-arrange ng mga chairs. So let's help each other, no, simply by doing that. And then we throw our trash, no, keep our surrounding clean, kaya this is God's house. Amen ba? And of course, help other leaders, no, in our ministry. So we are calling each one na may mga available na time. Mag-join po kayo sa CUF, kaya alam nyo ba, no? Kayo pa rin naman ang ma-bless pag ma-obey, di ba? When we obey, we will be blessed. But when we disobey, we will be cursed. So mas lalo mapuno sang mga problema dira. So ibigay natin yung ating time kay Lord. Kasi kung napapansin niyo, same faces yung mga nag-serve dito, no? For example, pero glory to God, meron na tayong bago na mga PAW singers. No? Glory to God. Thank you, Lord, for sending. And we need more. No? Let's be united. Wag po kayong mahiya na magpagamit kay Lord ng inyong mga talents and skills. Yes, sa Sunday school, we need more, no, na mga teachers, ganyan. Kasi nakikita lahat ni Lord yung ating mga effort. So we need to work together as a church. Yes, dancers. O, sino dodera ang kabalo magsayaw? Mag-audition na. Okay, so, let's all stand. Stand tayo. Ay, teka lang, sandali lang po. Mag-ano muna ako, sorry. Nakalimutan ko yung mga first-timer. Pwede kayong muna ang mauna tumayo. First-timers, we invite you. Huwag po kayo mahiya. Sige, can you please stand? Samahan niyo po sila, yung mga nag-invite. Ayan, praise God. Wow! Thank you, Lord. Ayan, we are so happy that you are here. Kasi ibig po sabihin yan, kayo po ang nag-accept sa invitation ni Lord. Ginamit lang po yung mga nag-invite sa inyo. No, praise God. Please remain standing. Pwede po tayo magtayo ulit. Gusto niyo ba magkaroon ng, do you want to be united with Jesus? Magkaroon kayo ng peace and unity? Unity with the Lord? Gusto niyo ba? No, praise God. Sige, I would like to invite you to please pray this prayer with me as if it's your own. And would like to invite everyone, na mga leaders, to follow after me, no, to lead this prayer to them. Sige, ano po tayo? Let's close our eyes, no, and focus on the Lord in this prayer. Okay, let's pray. Okay. Jesus, I know I'm a sinner and need your forgiveness. Please forgive me and cleanse me today. I believe, Jesus Christ, that you died for my sins and rose from the dead. I invite you, Jesus Christ, the Prince of Peace, as my Lord and my Savior. I declared that today I am united with Jesus. By His name, I am free from my old self. In Jesus' name, amen.
Amen. Congratulations! Good job for accepting Jesus in your life. And we hope na hindi lang ito yung inyong first time na pagsama sa amin dito sa CCFI Podomolok. Congratulations! So to know more about this church, you can ask the person who invited you. And if you have any questions, you can also ask them. Okay, welcome to CCFI Pulamalok. Yay, we are so happy po na nandito kayo. Sige, let's all bow our heads for our closing prayer. Dear God, we come before you with humble hearts, seeking unity and love, Father. Lord, ikaw na talaga ang bahala, Lord. Lord, we ask for forgiveness kung meron mang mga, Lord, mga na-disbands, oh God, Lord, na mga relationships, Lord, in this church. Oh God, we pray for restoration in the name of Jesus. Lord, wala imposible sa iyo, Panginoon Jesus. Lord, may we put aside our differences, oh God, and come together in understanding and peace. Help us, oh God, na in this church, Lord, we will really work together, Lord, as one body of Christ. Help us, Lord, to listen to one another and to support one another in love. And may our bands of unity be strong. And as we reflect, oh God, Lord, of your love, Lord, for us. Father, thank you so much for your word, oh God. Lord, let this word, oh God, mag-penetrate talaga, Lord, sa mga hearts namin, oh God, and there will be application, oh God. And when we go out from this place, people will see Christ-likeness in us, oh God, even though we are not perfect, but changing, Father. Lord, thank you so much for everything. All glory belongs to you alone. In Jesus' name, amen. Good job, everyone. So what time is it? So I am Shaina Vimala Barbas. I am the disciple of Jesus under the leadership of Cherubel Igas. My prophetic name is Christ Princess Warrior. So my verse is found in 2 Corinthians 9 verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God's loves a cheerful giver. So, I was amazed lang gid kung paano mag-work si Lord sa ako ang kinabuhi. Now, even though nadili si Satan ginatry gid kaniya og attack, but kung dili niya makita na dili ka good kay imong family iyang attack. So I was amazed pud ba kay when I attend Sunday service ato tong nagago through mi sa mga family na problems about unity. So wow Lord, you are doing something na sa mga family ba kanang basi mao na ni mong way to win them anak God. And then I was reminded po to count my blessing and name it one by one. So May 16, I was nag-graduate ko sa college kanang management accounting, and I was Lord kay delay man ko ato. So na 5 years ko sa college ba, like, Lord, nag-graduate ko karon tapos mag-graduate pa gid ko Soul 3. Like, dalawa gid ka tugay mo ang experience ako and I was while doing my tithes God I was nagasugod pa lang kog church dire like hatag lang ko anak God, and I was naintindihan gid ako unsa ka importante ang paghatag kay Lord balik ba, and that discipline pud sa ako every time na ako'y madawat na i-give back kids sa iyaha, and siya I was na-reveal sa ko na dili lang di ay treasure ang ginahatag niya sa ko kundi mga health, mga opportunities niya ang ginahatag. And Lord, dili man siya sa 10%, diba? 20% na ginahatag sa imuha. So I was pwede sa time, siya sa ako ng true Holy Spirit ba, na siya sa ako, pwede sa time, pwede ka mag-serve sa ako. And I was, nag-participate ko sa blast, nag-attend ko og COF, and I was, dira pa lang ginadisipline na gud ta ni Lord, kung dili Lord, imuha lang gid walay ako, and I was,
every time, lalo na katunaga, every time nagahatag ko, Lord, sa akong family, sa ako ang mga friends, na ma-win sila, and even sa ako ang future work, nung nag-eskwela pa ko, and now, nag-graduate na ako, no, kitagaan gid ko ni Lord, og opportunity po ba na mag-work. And I was, naanak ko yung work this, September 1, mag-start ko. Even, through obedience, God, no? Damo man opportunity nagasulod sa ako, pero ginaas na ako sa akong leader ba, ate, mauning opportunity ba, Tapos mingon siya, napagin masawod si Lord na ihatag sa imuha. And I was reminded na, gani, no, kay ang good is the, gid ba ka ng kalaban sa best. So, obey ta kay, at sa atong leader, for Lord, sayang opportunity ba, hired on the spot na unta, pero sige, ihatag na to kay ingon si leader na, dili daw kay ang time, ang schedule, gid siya, mabangga gid siya sa akong pag-serve kay Lord. And this gid no, na sa birthday na tong August 14, it was my birthday. Lord, kay during sa akong birthday na, nag-interview ko, undercook interview and exam. Lord, maana kaya ni, maana ning regalo nimo sa ako, And August 15, nag-attend ko sa COF, nag-attend ko sa COF, tapos ako ang devo ato, faith brings faith brings joy. And I was, siguro damo may ma-invite sa COF kay Life Connect pagkahapon. And nasad ko kay, Lord, lati lagi itong nag-attend, grabe, puno-puno, gid ang, tapos karon lagi, nag-anak ko kay Lord ba, and pag ulit na ko sa balay, no, dili, si Lord ka nang, wala pa na human ang adlaw, wala pa nag-start ang Life Connect. So, nag-send lang Japon ko sa GC na and naka-receive ko text na daw ko'y sa HR, like, hala Lord, work day mong ginatukoy ato. And I was kanang successful food, victorious food kayo ang Life Connect ato na time. And it was bring joy, good natay faith kay Lord, no, and when we ask something sa iyaha. So, for those people na pangayo kay Lord, dili man karon per iyang perfect timing gid ang ginahatag sa imuha. So let's rise our tithes. Most precious Heavenly Father, Lord Jesus, Lord, thank you for this wonderful opportunity to share your glory, O Lord, sa mga people nimo, to encourage them, Lord, na maghatag balik sa imuha dira kay we know, oh God, kung ikaw maghatag sa mga siksik, liglig at maapagid, Lord, even though we don't ask it, oh Lord, even though na damo may shortcomings dira sa imuha, oh God, you still faithful sa mua, Lord. And I pray, Abba Father, no, na that motivate us, your love, oh God, na magpadayon mi sa muang journey. Bless the hands, oh Lord, na maghatag karon, even those people na nagapangita pa karug work sa ilang studies, oh Lord, ikaw mag-bless sa ilahan, in any aspect sa ilang life, oh Lord, ikaw nagid bahala sa ilahan. You see the heart, oh God, na maghatag. In Jesus' name we prayed. Amen and amen. Year of reconciliation, restoration, and renewal. Welcome to CSFI Palomolok, and here are our announcements. You may also send your tithes and offering through the GCash number flashed on the screen. Happy and blessed birthdays to this week's celebrators. Attend our prayer meetings every Friday at 7 p.m. here at church. Sunday service schedules, we have 9 a.m. and 2 p.m. Life class, lesson 9 today at 4 p.m. Live university enrollment ongoing. Please approach your leaders for details. Lost and found water battles. Please ask Jovi and EJ or Clay at the kitchen. G12 Regional Conference tomorrow na po at Lagao Gymnasium. At sa lahat na nagpa-reserve at hindi pa nakuha ang ticket, please ask your leader or claim your ticket to Mami Jane with your payment. G12 National Conference on October 31. And be part of the praise and worship team and children's ministry. Join us in winning souls in the COF ministry. Like, follow, and subscribe to our social media accounts. Praise the name of Jesus. Sinong na-bless the word ni Lord today? Hallelujah. Lord, thank you. Come on, let's sing this song and let us unite in singing this and let this be our prayer. Oh, be my anthem. Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside
song in the night. And Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. And Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Let's raise our hands and sing the blessings. The Lord bless you and keep you, and make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you. In the morning, in the evening, in your coming, and your going, and your weeping, and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Praise the name of Jesus! Hallelujah! Happy Sunday, everyone! See you next Sunday! God bless us all.